Hi mga ka-Galaxy! So this is me, your ka-Galaxy. My name is Nix Film, and our vlog for today is a very serious vlog for me, ha? Because our vlog for today is answer some deep questions. So focus to sa mga malalim na katanungan. So let's jump to the video. This vlog would be more parang sa akin is parang relief siya kasi lahat ng mga bagay na hindi ko matanong is matatanong dito, and I wanted to answer that question na matagal ko nang iniiwasan na sagutin yung mga question na nandito. First is, siguro para sa akin, lahat naman tayo deserve ng second chance. Pero may karamihan kasi sa atin kapag nabibigyan ng second chance is inuulit-ulit yung maling ginawa nila. Kasi alam nilang yung taong nagbigay sa kanila ng second chance is bibigyan ulit sila ng another chance. Para sa akin, deserve naman ng lahat na mabigyan ng second chance. Pero once na nabigyan na kayo ng second chance, please don't waste that chance. Kasi yung chance na binigay sa inyo nung tao na yon is para baguhin yung mga pagkakamaling nagawa nyo sa kanila. Hindi para ulitin yung pagkakamali na ginawa nyo. Yon. Next is, siguro ang purpose ko sa buhay na to o sa kung anong buhay meron ako is para siguro mapasaya yung mga taong nasa paligid ko, mapasaya yung sarili ko, siguro para marami na din akong matutunan. And yun siguro yung purpose ko, para mapasaya yung mga taong sa paligid ko, and siguro para maging tulay na din, parang si Cupido, ganun. Kasi sobrang dami ko ng friends na ako talaga nagiging tulay nila para magkaroon sila ng jowa. Siguro para ganun. Pero yung alam ko naman na yung mga nirereto ko is good quality. Charing. Next is, siguro yung promise na ginawa ko para sa sarili ko na hindi naging maayos or parang naging failed ako, na i-keep yon. Siguro yung nag-promise ako sa sarili ko na never ko nang hahayaan yung mga tao na saktan ako. And at the same time, nag-failed ako na panindigan yung promise na yun sa sarili ko, because hindi ko talaga may iwasan na minsan nasasaktan ako ng mga taong minamahal ko, minsan nasasaktan ako ng mga taong ini-entertain ko to communicate with me. Hindi ko napapansin, parang nasasaktan nila ako emotionally and also physically, and yon. Siguro yun yung promise na failed. Yung promise na para sa sarili ko na failed ko, na hindi ko na naprotektahan. And siguro yung isa pa is yung hindi ako dapat nagdesisyon ng basta-basta. Siguro isa din yun sa mga promise na hindi ko na-keep, na failed na i-keep ko. Next is, siguro yung greatest what if ko is siguro, what if hindi ako nagkamali sa nakaraan ko? What if hindi ko ginawa yung mga bagay na alam kong mali? What if, ang dami kong what if, as in, pero hindi naman ako overthinker. Basta kapag may na-overthink ako, kunyari may isang bagay na hindi ko masagot, and yun yung bagay na hindi nakakapagpatulog sa akin, never akong matutulog hanggat hindi ko nasosolve yung problem na yun. And kapag
nag-isip ako ng gabi na to, kunyari gabi na to, iisip ako ng what if, ganto, ganyan. Hindi ako matutulog, hindi ko tutulugan yung what if na yun. Maghahanap ako ng solusyon, maghahanap ako ng way to erase that what if in my mind. Because hindi siya healthy for me. Hindi healthy ang magkaroon ng what if sa isip mo. Kasi parang nawawalan ka ng focus kapag nakafocus ka sa what if ganito, what if, etc. etc. Kaya kapag may what if ako na nasa utak ko, talagang sinosolve ko siya. Inaalis ko siya sa sarili ko. Siguro yung what if na yun is, yun nga, what if hindi ako nagkamali? What if hindi ko nagawa yung mga bagay na alam ko, sa nasa tingin ko is mali? Yun. Next is, sa dalawa na to, forgiveness or acceptance. Parang ang tindi nun, ano? Kasi sa last vlog ko nga forgiveness yung nahihirapan akong ibigay sa tao. And kapag walang forgiveness, wala ring acceptance. So, paano yun? For me, ang importante sa lahat is forgiveness na lang siguro. Pero sa ngayon, I cannot forgive those people who hurt my feelings. Hindi ko pa din kaya. Well, unfortunately, na-accept ko na yung fact na may nagawa silang mali sa akin. And accept ko na din yung fact na I cannot forgive those people na. So, siguro, mas importante din talaga yung forgiveness. Next is, siguro yung message ko sa unang taong sumira ng puso. Ay, sumira ng puso daw eh. Siguro I wanna say thank you. First, I wanna say thank you. Because you made me realize na hindi porket mahal ko is mahal din ako. Hindi porket mahal ko is mag-i-stay sa akin forever. That was the biggest lesson I learned from the first person I love. And also, another thank you for making me learn so many things about love. And last but not the least, siguro, I'm sorry. Sorry kung alam ko may pagkukulang ako, pero yun, sorry for those things na hindi ko nagawa. Hindi ko napanindigan para sa'yo. Walang iiyak sa pamilyang to, ha? Iiyak pagka gano'n, ha? Next is, siguro, kung may isusulat akong message sa younger self ko, siguro yung message na isusulat ko para sa younger self ko is siguro, proud na proud ako sa'yo. Kasi, nalagpasan mo yung mga bagay at problema na kinaharap mo from your past. Proud na proud ako sa'yo kasi nakaya mo lahat ng yun. Even though, munti ka nang sumuko dun sa mga problema na yon at lahat ng mga taong minahal mo is iniwan ka. But, you keep yourself standing in front of those people na iniwan ka na lang sa ere. At pinamukha mo sa kanila na kaya mong mag-isa. Kaya mong tumayong mag-isa. Yun siguro yung masasabi ko sa sarili ko. Na batang ako. Ano ba yan? So, yun. Proud na proud ako sa'yo. Ang maliit na Nix film. Proud na proud ako sa'yo. Next is, siguro yung specific day and date na hindi ko makakalimutan siguro is the last birthday, my birthday, October 10, last year. Ito yung vlog na yun. Nandyan yung vlog na yun eh. Kasi, kung
kung papanoodin nyo ulit yung vlog na yun, medyo masaya naman yung vlog na yun. But, may mga clip kasi ako na hindi ko na sinama doon sa video na yun, which is, mas pinili kong i-celebrate yung birthday ko ng ako lang. Kung matatandaan nyo, is nandun din yung Galaxy Squad, pero ilan lang, dalawa lang doon, yung dalawang member lang kasi yung isa is busy. So nandun sila sa isang clip, and super thank you naman ako na nakipag-celebrate sila with me, and they celebrate my birthday very happy. But may isang part kasi sa puso ko na I wanted to celebrate my birthday alone. Kasi for almost, I think a decades na nga na nabubuhay ako sa mundong to Ayoko na lang mag-age reveal. So ayun, may part kasi sa sarili ko na gusto ko talagang i-celebrate yung birthday ko ng ako lang. Kasi ayokong masanay na every birthday ko may mga taong nakikipag-celebrate with me. Ayokong masanay ng ganun kasi alam kong one day I will celebrate my birthday alone, and ayokong mabigla yung emosyon ko na bakit mag-isa na lang ako nagse-celebrate ng birthday ko. Kaya last year, nung last birthday ko last year is napagtanto ko na what if, ayun, di ba? What if na naman? What if i-celebrate ko yung birthday ko ng mag-isa para pag tumating yung araw na talagang just in case na malimutan ng karamihan yung birthday ko, na no choice talaga ako na i-celebrate pag isa birthday ko, is hindi mabibigla yung emosyon ko, yung damdamin ko. So yun, siguro yun yung specific date na hindi ko makakalimutan. Next is siguro kapag bibigyan ako ng chance na mag-sorry before akong mategi, siguro dun sa mga taong hindi ko mapatawad ngayon, sa mga taong hindi ko pa mapatawad sa ngayon. Kasi hindi ko alam kung kasalanan ko o kasalanan ba nila kung bakit hindi ko mapatawad sila. Pero siguro both kaming may kasalanan. Siguro sila yung gusto kong sabihan ng sorry before akong mamatay. Yon, sila yon. Next, a list of everything that reminds me of him. Siguro lalabas na lang dito. Ayan. First is yung pagiging maalalahanin niya. Second, yung pagiging magagalitin niya. Third, yung pagmumukha niya. Fourth is the way he talk me. The way he chat me. Siguro yon. Alam mo, ayan, kasi tinanong-tanong ko pa sa sarili ko to, pero wala gusto ko song itanong sa sarili ko para din maisip ko kung ano ba yung mga bagay na nagpapaalala sa akin tungkol sa tao na yun. Kung hindi nyo na natatanong, yan, mauuwi pa ata sa story time to. Pero ayun nga, last month is may isang tao akong nakausap. Oh shit! May isang tao akong nakausap na super cute, super understandable. Medyo may pagka-red flag, pero okay naman yung red flag niya. I understand. Masungit, ganyan, pero sweet. Kaya lang, ang problema lang sa kanya, yung mga sagot niya sa tanong ko is medyo it's complicated. I asked him about giving me an assurance, but he say, sure,
Diba, sinong hindi maiinis sa sure? Nanghihingi ako ng assurance, tapos sagot mo sa akin, sure? Parang yung kinalabasan kasi sa akin nun is parang nagmumuka akong nanghihingi ng atensyon, parang napipilitan siya, ganun. Yun yung dumating sa akin. That's why hindi na kami nag-uusap ngayon. Yun, pero sobrang importante ng assurance ha. Key. Next but not the least. Last na to My biggest red flag in person siguro is hindi kayang magbigay ng assurance. Okay? Kung di nyo kayo magbigay ng assurance, huwag na kayo magbahal. Buisit kayo. Yan, nagagalit na naman tuloy ako. Hindi, yun nga. Sabi ko nga, it's very important to have an assurance. Because that assurance will make the person you love more comfortable. Para hindi sila mag-overthink at magkaroon ng what if sa mga utak nila. So, bigyan mo sila ng assurance, okay? Kung ikaw na nanonood ngayon, hindi mo kaya magbigay ng assurance, then, mas mabuting huwag ka na lang magmahal. Huwag ka na lang paramdam, okay? Buisit. Teka lang, vlog to eh. Hindi to, awayan. Vlog to, okay? So, yun lang mga ka-Galaxy. I hope you like this video. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and more upcoming videos. And please mga ka-Galaxy, follow all my social media accounts, please. At kung may mga gusto man kayong may mga suggestion man kayong mga content, challenge, ganyan, comment lang kayo sa baba. At kung gusto nyo ulit makasama ang ka-Galaxy Squad, please comment down below. Okay? So, yun lang guys. I hope na nagustuhan nyo yung vlog na to. Medyo may katuturan naman siya, pero yun, medyo sumabog lang talaga si Nixfilm, okay? So, yun lang mga ka-Galaxy. Bye! I love you all. Thank you for supporting us. And also, subscribe ha. Huwag nyo kakalimutan i-subscribe. Madali lang naman mag-subscribe. Kaya, mag-subscribe na kayo, okay? Baka lalo pa akong magalit pag di kayo nag-subscribe. Okay? Bye-bye mga ka-Galaxy. Love you all.